Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito." Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas, kung paano naging isang palatandaan si Honas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas, ngunit higit na dihama kay Honas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Sa panahon ni Jesus, marami sa mga tao ang sumusunod sa Kanya. No? Nakasaksi sila sa mga milagrong ginawa ni Jesus, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, nangaral sa kanila. Pero itong mga taong to, nagdadalawang isip pa rin. Nagdududa kay Jesus sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa. Kaya ang ginawa nila, humingi sila ng tanda mula sa langit. They asked him if possible for him to give them concrete signs from heaven. Alam niyo, walang pinagkaiba itong mga taong ito sa atin. Minsan kapag nagdarasal tayo, parang nakukulangan din tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya minsan sinasabi natin, "Please give me signs." Anong tugon ni Jesus sa kanila? Nasabi niya, mga lahing masasama at di tapat sa Diyos. This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given to you. Pero kung titingnan natin ng maigi, actually nagbigay siya ng concrete signs by telling them accounts from the Old Testament. Dalawang binanggit niya. The story of Jonah in his mission to Nineveh at yung reyna ng South who came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. Kaya kung tutuusin, talaga ang Diyos ay gumagawa ng maraming mga palatandaan. God has shown a lot of signs and wonders tulad ni Jesus. Marami na siyang ipinakita sa kanila na hindi siya ordinaryong tao. Siya ay mula sa itaas. No? Siya ay galing sa Ama. Dahil sa dami niyang ginawa, he healed the sick, gave sight to the blind. Makakagawa ba sila niyan? Fed the hungry, multiplied bread, raised the dead back to life. And yet he was still being questioned.
Humingi pa rin sila ng tanda mula sa langit. Hindi pa ba sapat yun? Marahil ito rin ang mensahe sa atin. Kung gusto nating makita ang tanda mula sa langit, the gospel tells us to go back to our own experiences. Binanggit niya yung kay Nineveh, yung si Jonas, at yung sa reyna ng South. Parang sinasabi sa atin, balikan nyo yung inyong karanasan. We realize how God has been so kind and generous to us. Di ba? Hindi ba yun ating mga karanasan natin ng hirap, kung paano tayo tinulungan ng Diyos? Those can be great signs to the present and assurance in the future. Kung babalikan lang natin ang kwento ng ating buhay, we've been through a lot of difficulties. Siguro kayo, dumaan kayo sa butas ng karayom. No? Mga trials, problems left and right. Nasaktan kayo, na-disappointed, pero andito pa rin kayo. Hindi pa ba sapat yun? Alam nyo, may kaibigan ako, nag-message sa akin. Sabi niya, gusto ko nang sumuko dahil nahihirapan na daw siya. Sabi ko sa kanya, nakaranas ka ba ng malaking problema sa buhay mo? Have you experienced big problem in your life? Sabi niya, yes. Naniwala ka bang may Diyos? Oo naman. Then continue. Kahit na ikaw ay mahirapan, just continue. Dahil kung paano ka nakatawid sa problema mo noon, makakatawid ka pa rin ngayon at sa darating ng dahil tinulungan tayo ng Diyos. Ang kwento ng ating buhay ay kwento na nag-uumapaw ng biyaya ng Diyos. Kaya lagi nating tatandaan, kung tinulungan tayo ng Diyos sa nakalipas, walang dahilan kung bakit hindi niya tayo tutulungan ngayon at sa darating pang mga araw. Kung meron kang malaking problema ngayon, sabihin mo sa problema mo, excuse me, I have a big God. Mas malaki ang Diyos ko kaysa sa iyo. Bigger than you. No? Are these not concrete signs from heaven? Ano pa bang hindi niya kayang ibigay sa atin? Ano bang kailangan pa niyang patunayan sa atin? If we are still disappointed and frustrated, this gospel is inviting us. Balikan natin yung ating mga karanasan. Naging tapat ang Diyos sa atin. We continue to survive not because we are wise and intelligent. Ito'y dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. As God has been so kind and generous, and He will remain faithful and generous until the end. Kaya, wag nang magduda, manalig tayo sa Kanya.